manatili po tayo nakatayo para po sa ating worship declaration. Today, I listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Makibukas po tayo sa John chapter 14 verses 12 to 14. Verse 12, I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. Verse 13, you can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Verse 14, yes, ask me for anything in my name, and I will do it. At sa Luke po, Luke 17 verses 7 to 10, verse 7, when a servant comes in from plowing or taking care of sheep, does his master say, come in and eat with me? No, he says, prepare my meal, put on your apron, and serve me while I eat. Then you can eat later. Verse 9, and does the master tend the servant for doing what he does told to do? Of course not. Verse 10, in the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants. You have simply done our duty. Tayo po muli manalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, for this morning you've given us. Salamat sa buhay, Panginoon, na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko, Lord God, na naparito, Lord God, nilaan ang kanilang mga oras, Panginoon, pang papuluhan sa panghilat at pasalamatan ka, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, tunay nga, Lord God, walang ninanais sa aming mga puso, Lord God, kundi ang i-bless ng iyong pangalan, Panginoon. Patuloy ka namin makilala sa aming mga buhay through your words, Lord God. Kaya nga, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ihanda mo ang aming mga buhay na kagabi, Lord God, ang iyong mga salita sa umagang ito, Lord God. Walang ibang Panginoon maparangalan, walang ibang maluwalhati, at maitanghal sa aming kalagitnaan, kundi tanging ikaw lamang, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang at patuloy na ikaw ang maghari sa buhay namin, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na pagpuri, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige, pwede naman tayong umupo. So, kamusta po mga kapatid? Batiin po natin ang ating mga katabi. Yung iba po ay ng trabaho, pagod, puyat. Pero syempre, yung glory pa rin ang Lord na makikita, no? Kaya, ang kagandahan at kagapuhan pa rin ay naglilingin. Para nag-react si Asher. Yan, mga kapatid. So, speaking of yung sinabi kanina ni Sis Manilyn, ano po, this month our theme is Elevate. Elevate greater works. So, punta po tayo doon sa ating pong key verse or key text this month. Sabi po, sa John chapter 14, verse 12, I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. Mga kapatid, kung binasa po natin ito, what comes into our mind? Kanino ba pinatutukulan to? Kanino ina-address ng Panginoong Jesus ang mga salitang ito? Sa kanyang mga apostles, di po ba? Sabi niya, I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done. Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon during His ministry sa lupa, dito sa mundo? Can you mention some? Mga kapatid? Heal the sick? Share the gospel? Raise some from the dead. Miracles and wonders. At sabi dito, anyone who believes in me will do the same works.
Anyone who believes. Sino po ba ang believer ng Panginoong Yesus dito? Kumain ako. Amen. Amen. Praise God. So mga kapatid, ano kaya ang nasa isipan ng mga apostol noong sinabi ito ng Panginoong Yesus? Rabbi, teacher, kami gagawin namin yung mga ginawa mo. Parang imposible. Kapatid, ang totoo, anong nasa isipan mo nung binasa mo ito? Kung ito'y sinasabi sa'yo ng Lord. Yes, there is doubt. Aminin man natin na simple mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Ito yung, I'm asking forgiveness to our God while meditating it. Because me personally, yun din. Lord, yung mga ginawa mo, kaya kong gawin. Pero bago yung sinabi ng anyone who believes, ano yung sinabi ng Lord, I tell you the truth. I tell you the truth. Meron bang hindi totoo sa mga sinabi ng Lord? Wala. Lahat ay totoo. Kung hindi man nagkatotoo pa, darating ang panahon na magkakatotoo, mga kapatid. So, ano yung ini-imply ng Lord dito sa verse na to? O dito sa portion lang, mga kapatid, ng verse 12. Ano kaya ang meron ng mga apostol noon na maaaring kulang sa atin ngayon? Anyone who believes in Jesus will do the same work He has done. Have great faith. Yung matinding pananampalataya, mga kapatid. Siguro nga po, ganun yung pumasok sa isipan, Lord, parang imposible naman. Ikaw, Diyos ka kaya kaya mong gawin ang lahat ng Lord. Pero kami, tao lang kami. Pero mga kapatid, nakalimutan ba natin? 100% human ang Lord that time. At ang sabi, anyone who believes in me will do the same works I have done. Kung babasahin po natin ang Luke chapter 9 verses 1 to 6, sinugo ng Panginoong Yesus ang 12 disciples niya to tell everyone about the kingdom of God and to heal the sick. They were given power and authority. And after Jesus Christ ascended to heaven, they were still able to do the same, di ba? Sino na nakabasa ng Book of Acts? So sa New Living Translation, ang sabi, ang ano niya is Acts of the Apostles. So, kung babasahin natin sa Acts chapter 5, verses 12 and 16, where is your Bible, mga kapatid? Sa susunod daw po, bawal pumasok sa bahay parang bahang ito nang wala ang dalang Biblia. Yan yung sandata natin, no? Kristiyano ka? Nasa ng Bible mo? Okay, kung babasahin natin ang Acts 5, verse 12 at 16, sinabi po doon, apostles perform miraculous signs and wonders. Those sick and possessed by evil spirits were all healed. Kung babasahin natin ang Acts 3 verses 1 to 8, sino yung pinagaling ni Apostle Peter? Yung lumpo, di ba, sa labas ng templo, nanlilimos. So, ang akala nung lalaki, bibigyan sila ng limbos na Peter. Pero ang sabi ni Peter, wala akong ginto o pilak. Pero kung ano ang meron ako ay ibibigay ko sa iyo. So in the name of Jesus of Nazareth, ang lalaki po, yung crippled beggar, was healed. Sa Acts 6 verse 8, si Stephen performed amazing miracles and signs among the apostles, among the people. So, ibig sabihin, nagawa nila na magpagaling ng may sakit gaya ng
ginawa ng Panginoon Jesus. Eh, how about raising someone from the dead? Sa Acts 9 verses 32 to 41, Peter heals Aeneas, paralyzed and bedridden for 8 years. At sino yung binuhay dito ni Peter? Si Dorcas or si Tabitha. So ito yung mga apostol na nakasama ng Panginoong Jesus. Sa Acts 13 verses 4 to 12, si Apostol Paul, nagawa rin po niya mga kapatid, nagawing bulag ang isang sorcerer. In Acts 14 verses 8 to 10, Paul healed a man with crippled feet at Lystra. So anong ibig sabihin ito mga kapatid? Hindi po natin kailangan na, alam kong nagbabasa tayo ng Bible mga kapatid, but all those things na nagawa ng mga apostol, paano nga kaya nila yun nagawa? Ikaw kapatid, pag may nararamdaman ka di maganda, then you ask God to heal you. Naniniwala ka ba? Buo ba yung pananampalataya mong pagagalingin ka? O nandun yung doubt? Minsan ba mga kapatid natanong natin, bakit kaya inihanin tulad na ng Panginoon ang faith? Kahit lang daw kasing-laki lang ng mustard seed ang faith natin. Kaya natin gawing posible ang imposible. So, yun po ang unang tinuturo, pinapaalala ng Panginoon sa atin ngayong umaga mga kapatid. For you to increase your greater works, you have to have a great faith. Kanino? Hindi sa sarili natin, kundi sa Kanya lang. With God, is there impossible? No, nothing is impossible with God. At siya ang nagsabi, anyone who believes in me will do the same works I have done. At ano po yung sumunod doon? Even greater works. Lord, parang sa-apply po yata ako dun sa una. How about this? Even greater works. Kapatid, sumusunod po ba tayo sa Panginoon? Kapag po ba may pinapagawa sa atin ng Lord, ginagawa po ba natin? Naku, wala nang sumagot. So mga kapatid, even greater works, it implies obedience to completion. Obey until the end. According to John Beaver, mga kapatid, kung siguro po nabasa na natin, or sino yung may book of Undercover? Okay. Ayon kay John Beaver, a servant is responsible to carry out to completion the will of his master. Ang totoo daw pong lingkod, mga kapatid, or servant, ay responsable na kumpletuhin kung ano yung pinapagawa ng kanyang master. Sino ba yung master na ng buhay natin ngayon, mga kapatid? Do we acknowledge him as our master? Praise God. So sabi po, responsible to carry out the completion the will of his master, not just a portion. So sino sa atin, mahilig lang ang umpisahan ng isang bagay, ang isang gawain, magaling lang sa umpisa. Pero kadalasan, mga kapatid, hindi po natin natatapos. Bakit hindi natin natatapos? Nawawalan na tayo ng interes. Nawawalan na tayo ng gana. Nahirapan na tayo. Yun nahirapan na tayo, Lord. Ang hirap pala. Ang sakit pala sa daliri ng mga strings pag nag-aral ka ng gitara. Ang sakit pala sa binti at saka hita pag bass ka ng bass.
nakakangalay pala sa mga dali kapag nag-keyboard. Hindi ako makapasok-pasok. Napakahirap palang mag-worship lead. The true and faithful servant completes the task, no matter the hardship or obstacles. So again, I'm asking you, are you a servant of God? Oh, may na. So sa Genesis chapter 6 verses 13 to 22 mga kapatid, sino yung inutusan ng Lord na gumawa ng barko? Si Noah. God asked Noah to build a large boat, and Noah did everything exactly as God had commanded him. Ikaw kapatid, utosan ka ng Lord. Gaano kaya katagal ginugol ni Noah para magawa yun? Biro mo, napakalaki. Tapos 3 palapag, 3 decks. But Noah did everything exactly as God has commanded him. So ano naging resulta? Pagkatapos niyang ma-accomplish yung inutos ng Panginoon. Hindi po ba mga kapatid na na-save siya at ang pamilya niya sa paggunaw na ginawa ng Lord that time? Kung siguro tayo nag-build, baka mamaya marami na tayo narinig. How? Ano ba ganyan? Parang ang baliw. Baka tirik na tirik ang araw. Ulan. But Noah indeed finished the task. Ganun din mga kapatid sa Genesis chapter 32 verses 1 to 19. So alam naman po natin itong kwento ni Abraham. God tested Abraham by commanding him to take Isaac to the land of Moriah and put him to death as an offering. So kung babasahin po natin sa Genesis chapter 22 verse 3, ano po yung nating mapapansin doon mga kapatid? Yung instant obedience ni Abraham. Diba sabi? So Abraham rose early in the morning. Kung tayo kaya yung tatay ni Isaac, kaisa-isa nating anak, at inutusan tayong ialay siya ng ating Panginoon, gigising ka kaya ng maagang-maaga kinabukasan upang isagawa mo yung utos? Once we know God has spoken, ano po yung ginagawa natin? Immediately po ba? Or immediate po ba yung response natin? Yes, Lord! Ganun po ba agad yung sagot natin? Sabi po, it took 3 days para makarating sina Abraham sa Moriah. So kung tayo siya, makakarating kaya tayo? Sabi, Abraham continued all the way to the top of the mountain and bound his only son on the altar they built together. Di ba nagtanong pa doon si Isaac? Ama, nasa nang iaalay? Siguro grabe yung kirot sa puso niya, no? Hindi niya lang masabi, ikaw anak, ang iaalay. Pero ano yung sagot ni Abraham doon? Ang Panginoon ang magbibigay. Ang gagawin niya ng atin. Mga kapatid, basahin po natin si Hebrews chapter 6, verses 11 to 15. Nababasa niyo po? Okay. Our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts, in order to make certain that what you hope for will come true. Then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. For example, there was God's promise to Abraham. Since there was no one took oath in his own
own name, saying, I will certainly bless you and I will multiply your descendants beyond number. Then Abraham waited patiently and he received what God had promised. Mga kapatid, hindi lang si Abraham at si Sarah yung na-enjoy yung promise ng Lord, kundi lahat ng descendants ni Abraham. Kapatid, may pinapagawa ba ang Lord sa'yo? Naumpisahan mo na bang gawin? Ipagpatuloy lang po natin at ating tapusin. Maging obedient po tayo. Let us obey up to the completion. Kaya po ni Noah and Abraham. Huwag po tayo nawang maging katulad ni King Saul. So 1 Samuel chapter 15 verse 3, King Saul was commanded to completely destroy the Amalekite nation. Sumunod ba si King Saul? Yes, he did. Go or went to the war. Pumunta siya doon sa mga Amalekita. But, in 1 Samuel chapter 15 verse 8-9, kasi ang utos ng Lord, destroy lahat. Lahat. Wala siyang ititira. Wala siyang i-spare. But, in 1 Samuel chapter 15 verses 8-9, Saul and his men spared sino? Kaninong buhay? Kay Agag. Hinayaan nila mabuhay sa Agag. And kept the best of the sheep and goats, the cattle, the fat cows, and the lambs. He didn't finish what God commanded him. So, ilan sa atin, ang katulad ni Saul, start out on fire with enthusiasm. Pero, nung maging uncomfortable na, difficult na, tapos yung resulta hindi kasing bilis ng inaasahan natin, nagdi-disobey na tayo. Or gaya ni King Saul, nung nakakita siya ng opportunity na magbe-benefit sa sarili niya, ano yung dinahilan niya? Para sa Yahweh. So, dinajustify na po natin yung actions natin, mga kapatid. Dahil nag-disobey tayo, dahil nahirapan na tayo. Mga kapatid, yung una at pangalawang points po natin, having a great faith and obeying until the end, or yung obedience to completion, magkasama po yun eh. Sabi, if obedience is not complete, faith will not increase. Pansinin nyo, pag may ginawa kayo, tas di mo natapos, sabi ko na nga Lord eh, hindi ko kaya eh. So nag-increase pa yung faith mo? Or nag-dwindle? Nag-decrease? Pero ginastify pa rin talaga ni King Saul, no? Pero nang sinabi ni Prophet Samuel sa kanya, sa chapter 15, verse 22 to 23, basahin po natin mga kapatid. Samuel replied, Or your obedience to His voice. listen, obedience is better than sacrifice, submission is better than offering the fat of rams. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as a king. Mga kapatid, ano yung kasunod na verse niya? Ano yung sinabi ni Yahweh kay Prophet Samuel? Nang hihinayang ako na pinili ko si Saul bilang hari ng Israel. Kapatid,
Huwag nawa po natin naisip na manghinayang ang Lord na pinili tayo. Kasi hindi natin siya sinunod. Hindi natin ginawa ang pinagagawa niya. Sino nga ba ang pumili? Hindi tayo pumili sa Lord, di ba? Ang Lord ang pumili sa atin. Ngunit sa paglilingkod natin mga kapatid sa Panginoon, basahin po natin sa Luke chapter 17 verse 10. So nagmamalaki na po ba tayo pag nagawa natin ang lobos ng Lord? Ang sabi po dito mga kapatid, we are unworthy servants who have simply done our duty. Mga kapatid, tayo ay mga lingkod ng Panginoon na ginawa lamang o ginagawa lang ang ating tungkulin. Nawa mga kapatid, ginagawa nga po natin ang ating tungkulin bilang lingkod ng Panginoon. Totoong lingkod ng Lord. At sabi po sa John chapter 14 verses 13 to 14, you can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. Bakit gagawin ng Panginoong Yesus ang lahat ng hilingin natin? Ano yung isa? Sa kanyang goal? So that the Son can bring glory to the Father. So mga kapatid, yung greater works na sinasabi ng Lord na gawin natin, let us do everything for the glory of God. Para sa kaburihan ng Panginoon. Hindi po para sa kaburihan natin. Ano ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 31? So whether you eat or drink or whatever you do, yes, do it all for the glory of God. So ano man mga kapatid ang ginagawa natin, gawin natin para sa kaburihan ng Panginoon. At may dinagdag po kanya sa Luke 17 verses 17 to 18. Jesus asked, didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? So merong 10 na pinagaling ang Lord na may ketong leprosy. Pero, along the way, nung sila'y magaling na, ilan lang po yung bumalik? Isa lang. Isa lang yung bumalik to give glory to our God. Kapatid, sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, tayo po ba yung foreigner na yun? That we give the glory to our God. Yung mga imposibleng hindi mo akalain magagawa mo ngayon, ginagamit ka na ng Panginoon. We should give Him the glory, the honor, the credit. For our conclusion, ano po yung ulit? Tatlo? Let us all have a great faith to our God. Obey Him until the end and do everything for His glory. Sige po, tayo po yung mukhang nanalangin. Heavenly Father, Lord, we praise you and glorify your name. We thank you, Lord, for this morning you've given us Panginoon ko. Salamat, Lord, yan sa iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon ko. Lord, tunay na, Panginoon, na sa pahayag mong ito, Lord God, from John, Book of John, Lord God. Lord, ninanais mo, Panginoon, na kami bilang iyong mga anak, bilang iyong mananampalataya, Panginoon, magkaroon kami, Lord, ng matibay
ng pananalig at pananampalataya sa Lord. Lord, magkaroon man kami ng pagdududa sa aming mga sarili, sa aming mga kakayanan, pero Lord, hindi kami dapat magduda sa kapangyarihan mo, sa kadakilaan mo, sa katapatan mo, Lord. Magdududa kami, Lord, gayong ang iyong katapatan ay subok na. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, at dalangin namin, Lord, na gaya ng iyong mga apostol, magkaroon din kami, Panginoon, ng great faith in Lord God. So we will be able to do the same works you have done 1,000 years ago, Lord. At Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming lakad bilang Kristiyano, Lord, patuloy kami sumunod sa kalooban mo. Patuloy namin, Panginoon, gawin ang inyong uutos mo, Lord God. Hindi lang kami, Lord, magaling sa umpisa, bagkus, Panginoon, we will accomplish it, Lord. We will do it, Lord, only for your glory, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, aming iaalay ko, Lord God, sa iyong kapulihan. Salamat, Lord God. Maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. At patuloy na dalangin ko, Lord God, na nawa na tanggap ng bawat isa sa amin, Lord God, ang iyong mga salita. At tulungan mo po kami na may isa pa mo ngayon mga ito, Lord God. We will live it, Lord God. We will live it according to your will and according to your purpose, Lord God. For your glory and Lord, Lord. Salamat, Panginoon ko, at napatuloy na katapuin mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng mga kapatid ko na naririto, Lord God. Representing all their loved ones, Lord God, their families, their respective families, Panginoon. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo sila, Lord God, sa lahat ng aspekto ng kanilang buhay, Lord God. Patuloy ingatan ang mga mahal sa buhay, Lord, saan man sila naroroon, Panginoon, sa lahat ng oras. Kaya ng pag-iingat at pagpapala mo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Lord, to your highest glory, honor, and adoration. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen. Ang lahat ng mga ay nabubusog sa salita ng Panginoon. Tumakot tayo sa ating tithes and offering. So, lagi naman po natin narinig ang exhortation po ng mga kapatid natin na tutor dito at ng mga pastors natin, di ba, na paano tayo magbigay sa Panginoon. So, ang i-remind ko na ngayon is, dahil palagi naman natin narinig kung paano tayo magbigay sa Panginoon, pinapanimayin na rin sa atin ng Panginoon kung paano din tayo magbigay sa kapwa natin. Sabi nga sa ginawa ko, points number 1 is yung pag-aalaga sa mga mahihina, yung mga hinang pananampalataya or yung mga mahihirap. Sabi nga sa Leviticus chapter 35 verse 35, kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhay ang kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para matuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. So meron tayong mga kapwa nating naghihirap nung nakasupra ng kailangan. So isa din yun na dapat natin tulungan. Sabi nga din sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, hindi maiiwasan na may maghihirap sa inyong bayan. Kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. So huwag natin kalimutan na yun nga, tulungan ang mga kapitbahay natin mahirap, sobrang nangangailangan, at yung higit yung mga kamag-anak natin. Sabi nga din sa Matthew chapter 10 verse 8, pagalingin niyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang may malubhang sakit sa balat para maituloy silang malinis at malaya silang masamang espiritu. Tinatanggap ninyo ang kapangyarihan ito na walang bayad, kaya ipamahagi ninyo ng walang bayad. Sabi nga kanila, Jenna, sa salita ng Panginoon, di ba, na pagalingin ang mga may sakit, di ba, buhayin ang mga patay. So, napaka-imposible naman gawin sa atin sa panahon ngayon, di ba? Pero, through prayer, di ba, na papagaling naman yan, di ba, sa Panginoon. Kailangan na natin ng greater works sa word is there. Tapos, na points number 2, sabi niya, gayahin ng mga Kristiyano mapagbigay. Marami tayong mga kilalang, halos lahat naman, generous, di ba? Sabi nga na, sa Exodus chapter 17 verse 12,
Ano yun, naniniwala naman ako ang lahat ay generous. Magkaiba lang tayo ng estado ng buhay mo. May mayaman, may mahirap, may sobrang naghihirap, gano'n. Sabi nga doon, nung bandang huli, nangalaw na ang kamay ni Moises, kaya kinuha nila ni Aaron at Hur ang isang bato at pinaupuruan si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganun din na ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Ibig sabihin, pinagaya ni Aaron si Moises at ganun din si Hur. So kung ano yung mapagbigay ng mga kapatid dyan, gayahin din natin yung mas generous, diba? Gayahin natin yung ugali din ng baka-generous. Sabi nga sa Acts chapter 9 verse 36, sa lungsod ng Joppa, may isang babaeng mananampalataya na ang pangalan ay Tabitha. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Marami siyang nagawang mabuti, lalo na sa mga dukha. So hindi lang puro tayo bigay ng bigay, ubus-ubus dito. Kailangan din naman natin ano yung mga nangangailangan dito. Kasi sabi nga diba ng Lord, sabi sa verse, sa verse number 3 ko, ang pagpapala ng mapagbigay. Ito na yun, pagka natulungan natin yung mga kapwa natin nahihirap. Sabi nga dito sa Kawikaan chapter 11 verse 25, ang taong magbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak matutulungan. Sabi nga sa Kawikaan chapter 19 verse 17, kapag tumutulong ka sa mahihirap, parang lang nagpapautang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Sa Kawikaan chapter 22 verse 9, ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na magpapalain. Sa Matthew chapter 25 verse 24 to 25, ito yung sa huli pagka hindi tayo tumutulong sa kapwa natin na hirap. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom na o naging dayuhan, walang may suot, may sakit o nasa kulungan at hindi namin kayo tinutulungan. Sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo ang totoo na hindi nyo tinutulungan ang pinakamahaba kong mga kapatid. Ako ang hindi nyo tinutulungan. Sabi ng Lord, hindi lang lagi sa inyo dito, kundi huwag natin kalimutan tulungan yung mga nangangailangan, yung mga mahihirap, diba? Yung hindi kaya buhayin yung sarili. Alam naman natin yun kasi binibigay na tayo ng wisdom ng Lord kung sino ang dapat natin tulungan. Amen po ba? Kaya yun lang tayo na at ating ipagkaya natin Christ and the pray, yes, get up Father in heaven, Lord, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may kanang langit at ang lupa, Lord. Salamat dahil kayo ang makbuhan ng mga nangangailangan, Lord God, ng mga mahihirap at ng mga lupa, Lord God. At thank you, Lord God, dahil hindi kayo publihan, Lord God, at kanunan, Lord God, sa oras ng nagtipitan, Lord God, sa oras ng kahirapan, Lord God, handa kang tumulong sa amin, Lord God. And thank you, Lord, dahil kayo ang Diyos, Lord God, hindi nagbabago sa inyo po, kayo ang magbigay ng Diyos, Lord God, at pinapaalala niyo po sa amin na dapat din kami maging generous sa kapwa namin, Lord God, na hindi lang kami dapat magbigay sa inyo, kundi tulungan din namin ang mga nangangailangan, Lord God, lalo higit sa mga dukha, sabi niyo kasi yung mga salita, Lord God, minamahal mo po ang mga nahihirap ng mga dukha, Lord God, at tinutulungan mo ito, Lord God. At Lord, salamat sa mga aming tithes na prayer, Lord God, na may itanong namin sa inyo, Lord. We pray na kayo po ang mag-protect nito, Lord God, magamit naman, Lord God, sa inyo. Bahit pa ng bahan at hindi higit sa lahat, Lord God, magamit naman sa ikakalugod mo naman po, Lord God. And we pray, Lord God, sa aming sa inyong servant na si Miss Jenna, Lord God. Patuloy, Lord, na pagkalain mo siya, spiritually, Lord God, physically, Lord, and namin, Lord, na patuloy mong ito at sa kanya, Lord God, Holy Spirit mo. At nawa, kanahan, Lord God, ito sa kanyang buhay, Lord God, at ano man ang kanyang hiling sa iyo, Lord God, nawa kayo po ay sumagot ito, Lord God, dahil kayo lang po ang nakakaalam, Lord God, na kung ano man ang kahilingan niya sa iyo, Lord God. We pray na patuloy mo siyang good health and protection sa kanyang family, Lord God, at patuloy na blessings, Lord God, sa kanya at sa kanyang family na sa bansang Pilipinas. At patuloy mo siyang kamitin, Lord God, sa inyo, Lord God, dito sa church at sa lahat, Lord God, ng mga kailangan ng inyong mga salita, Lord God. Lord, ng mga kapatid ng mga nandito, Lord, itigil sa buhay nila, Lord God, patuloy, Lord God, na pagpalain mo kami, Lord God, gaya ng pagpapala mo sa inyong mga lingkod, Lord God. At kailangan namin, Lord, sa aming mga kanina pinapasukan namin, Lord, we pray na magkaroon sa ng puso, Lord God, na mapagbigay, Lord God, upang maibigay namin sa inyo higit pa sa nararapat na gusto mo po, Lord God. Natulungan pa namin, Lord God, yung mga nangangailangan po, Lord. Thank you, Lord God, sa iyo ng papuri, pasasalamat, Lord God, at pagdakila. In